So, okay, KGX, kamusta tayong lahat? So, bago natin talakayin ang quantum computer, no? So, punta muna tayo sa ating PNL. So, ang ating PNL ngayon, December is 2 days o $18 and $21 ang ating profit kahapon and today. So, ngayon, stop trading na ako mga kapatid. And, check natin, siguro daily update na natin itong PNL. So, anong trade ang ginagawa ko? Ang trade na ginagawa ko is the gainer's trade strategy. Yung ginagawa natin, yung tinuturo natin sa inyo. Pero check muna natin nangyari kay BTC. So, BTC, sorry. Ako nga pala yung ano ko. So, BTC. Okay, BTC kung titingnan natin, umabot si Bitoy ng 84,000 US dollar. What the heck? What the heck? Saan yan? Bang. 4 hours, 1 day time frame ba to? 4 hours time frame. Okay. So, this one. Umabot siya, no? So ngayon, tinitingnan natin dito, hayaan lang natin yan. Again, so tingnan lang natin kung ano ang possible kunin. Ako kasi, sabi ko nga sa inyo nag-check lang ako ng graph ngayon. Ang gusto kong makita dito kung maaabot niya ulit to. Si 97, 97,700, 97, or si 98,800. And din maglo-long position ako, tulad ng sinabi ko, sa 78 or 77, dito sa area na to mga kapatid. So, hinihintay natin yan. Pero syempre, nagsuswing lang muna kay BTC at pag umabot to dito sa area na to, ito yung high margin natin. Dito din, pag umabot dito, mag-high margin ako mga kapatid. Okay, so ano ba yung tinrade ko kanina? So, punta tayo ngayon saan? Sa future trade. Pakita ko lang sa inyo yung ating mga trade today. So, future trade tayo. So far, wala akong naka-open. So, tapos na ako mag-trade ngayong araw na to. Bukas naman. So, pakita ko lang sa inyo, no? Position history. Okay. So, ito yung ating mga history. So, syempre, may talo tayo. May panalo, may talo, may talo, may panalo, may talo. Okay. So, ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, ito yung 10 na pinapakita ko sa inyo yung trade natin. So, ako, nagtitipi ako lagi. Minsan, kapag meron na akong 60 pesos, yan, nakikita nyo naman, 200 pesos minsan, pag nakakuha ko ng 20% profit. Minsan talo ko, syempre, no? Natural yan, minsan talo talaga. Okay? So, ngayon, yan yung trade natin ng ngayong 2 araw. So, may talo ko na, panalo ko na 0.4, talo na 0.4, talo na 0.06. Ito, mga 13 pesos lang yan. May talo din ako na $4. Kaya lang, may panalo tayo ng 17. Meron tayong, ayan, basta overall, yung nakita nyo kanina is 2,000 pesos ang profit natin ng December 1 and December 2. So, magkano puhunan ko dito, mga idol? No? Ang puhunan ko lang dyan ay 1.2K. Okay, so, ngayon, dahil meron ng 3,000 ang laman ng aking future, ayan na yung mag-i-start na ako na lakihan yung margin natin. Baka umabot na ako ng 10 USDT. Diba? Kasi kapag 1.2K ang aking margin, no? Aking puhunan, 5 USDT, 5 USDT lang ako per trade. Okay? So ngayon, pag umabot na ng 3,000 yan, lumalaki din siya. So, kaya di ba napansin nyo, lumalaki din yung profit natin. Okay? So, nakita nyo yan ha. So, saan ko ba kinukuha to? Sa Gainer's Trade. So, saan yung Gainer's Trade? Nakikita ko siya doon sa platform natin sa BitGet, sa cellphone, no? Pero sa PC, hindi ko siya makita. Okay? Hindi ko siya makita, mga kapatid. Okay? So, sa mga gustong sumabay sa akin dyan, mga Lodi, no? Syempre, pakigamit lang yung link natin dyan sa description. Tapos, sabay, meron naman tayong Reels na tutorial doon sa ating page. No, panoorin nyo doon paano ko ginagawa. Okay? So, para at least kahit paano, makita nyo din. Yung cut loss kasi, ang ginagawa ko dyan, 20% cut loss din ako. Ganun yun, tapos babawi na lang sa susunod na trade. Hindi ako magre-revenge trade. Ihintayin ko ulit yung 1 hour or 4 hours time frame para at least makapag-trade na ulit. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa
quantum, no? So kasi ano to no? Kumbaga nakakatakot siya eh. Ito yung sinasabi kasi ni Vitalik warns quantum computers could break Ethereum, di ba? So ayan siya. Okay? So tingnan lang natin kung ano yung mga pwede nating makita dito. So far, kung mapapansin nyo, sabi nila, pwede daw kasing mahack, no? Ang Bitcoin and Ethereum, 'di ba? Pwede siyang mahack. Pero for me, ang honest opinion ko about quantum computer, syempre bago lumabas 'yan, no? Kumbaga bago lumabas 'yan, panigurado ang blockchain ay mag-upgrade din. 'Di ba? So hindi basta-basta, 'di ba? So bago pa maging tunay 'yan, yung pinakabanta na 'yan, mga kapatid. Syempre, 'di ba? Tanga ba ang blockchain para hindi mag-upgrade? Eto na nga 'di ba? Palapit na ang quantum computer Tapos ang sasabihin nyo, ang blockchain hindi mag-upgrade. So kailangan mag-upgrade ni blockchain para hindi siya pasukin, 'di ba? So, pwede mag-upgrade din syempre yung Bitcoin, Ethereum, 'di ba? Lilipat sa quantum resistance cryptography. So, pwedeng ganoon. Gaya ng ginagawa ng for example, military, 'di ba? Banks, 'di ba? Matagal ng planado. Kumbaga parang matagal pa lang parang pinapakita na nila na okay, magbabakod na tayo, didepensa na tayo diyan. Yun 'di ba? Alam nga naman pabayaan 'yan. Technology ngayon, syempre mas mabilis na dapat. So, for me, hindi direktang masisira ang network. Kumbaga parang hindi basta-basta mabubura ang blockchain, mahahack lahat ng wallets, 'di ba? So, mga lumang wallets na expose yung public key, yan, pwede yan. So, hindi, kumbaga parang ganun, dapat hindi, isa lang naman yan basta ang importante, yung mga keys mo, yung mga seed phrases, ganyan, tago nyo lang yan. Tapos kapag meron kayong nakita na balitaan na kailangan i-upgrade na ganito, i-upgrade nyo din, di ba? Panigurado, may mga wallet na lalabas na bago niyan. So, kailangan bumili din kayo ng panibagong wallet, di ba? So, kunyari, kung may Trezor kayo, may Ledger kayo, baka mamaya may lumabas na panibagong upgraded na wallet, no? Yun, bibili talaga kayo. Tapos ako, nakikita ko lang dito, yung parang yung risk nila, kung dumating yung super powerful na tinatawag na quantum na yan, posibleng target dito yung mga old na inactive wallet, yung mga nawala na, yan. So, syempre, kunyari, di ba mayroon tayong nakita dati na nawala yung wallet niya na napakalaking Bitcoin hold na nandoon sa wallet niya. 'Di ba? Kaya nga pinahukay niya pa 'yon, nag-ano pa siya ng backhoe para ipahukay talaga pero hindi niya nakita. Pwedeng 'yun. Pwedeng yung mga nawala ng wallet tapos may laman. Yan, pwede kasi hindi na sila makakapag-upgrade 'Di ba? Hindi nila alam yung seed phrase, hindi nila alam yung wallet. 'Di ba? 'Yun yung mga possible na pwedeng ma-target niyan, mga kapatid, no? Tapos, syempre may warning years may warning na na nangyayari 'di ba? So kaya panigurado didepensahan 'yan, no? So for me, yun nga, tulad ng sinabi ko, basta kapag kung ano yung dapat gawin natin bilang investor sa crypto, syempre, kung may lumabas ng modern wallet, bili tayo, 'di ba? Tapos iwasan yung mga old na address, 'yan. Check update kapag may quantum resistance upgrade announcement, check nyo yun. 'Di ba? Para at least kahit papaano, maging safe tayo kasi una sa lahat pera natin 'yan. 'Di ba? Kaya for me, hindi ako natatakot sa quantum at hindi niya kayang sirain ng Bitcoin and Ethereum at darating ang time, yan yung magiging fear, no? Kung bakit babagsak ang Bitcoin and Ethereum. So magkakaroon ng fear na ganyan tapos paglalabas ng panibagong modern nag-panic sell lahat. So babalik tayo sa ilalim ng Bitcoin and then bibili lahat ng whales na ganyan, yung mga marurunong sa crypto talaga, and then tayo na naiwan. So for me, sa akin hindi financial advice pero susugal ako dito sa quantum. Kumbaga sa lahat ng kung paano ko maiwasan to, susugal ako dyan. Bibili ako ng mga bagong wallets and kung ano yung iipunin ko, kung ano yung ginawa ko last bear market, ganun lang din ang gagawin ko. Hindi ako papa-apekto sa quantum computer. Okay? So, yun lang AJX at saludo sa inyong lahat.